Medyo may kamahalan niya yung pagpapalinis kaya kami na lang yung naglinis ng aming lote. Yung sukat nga nito ay 100 square meter tapos yung singilan naman ay 1,000. Sayang din kasi kung ipapalinis namin kung kayang-kaya naman. Siguro kung may sapat na budget na saka na lang kami magpapalinis. Mga 1 oras nga din bago namin natapos. Napansin ko nga dyan na malalapad na yung dahon ng mga saging kaya naman kumuha ko para makapagsoman. Nakakamiss kasi kumain ito lalo na kapag yung sarili mong gawa. Pagka-uwi nga namin ay bumili ako ng kamuting kahoy para makapagluto na. Medyo madaming sira pa nga yung kamuting kahoy na nabili ko. Dahil wala nga kaming pangkayod ng kamuting kahoy ay gumamit ako ng cheese grater. Pagkatapos nga lahat makayod ng kamuting kahoy, medyo pinagaan ko ng kaunti kasi yung kamuting kahoy na nabili ko ay medyo luma. Yung purpose ko nga nito ay para matanggal yung pagkapait ng kamuting kahoy. Pero kung bagong-bago naman yung kamuting kahoy ninyo, pwede mo naman siya pigaan ng kaunti lang. Pagkatapos nga ay nilagyan ko lang ng powder milk 1/4 at 1/4 din na asukal. At syempre hindi mawawala yung ating kinayod na buko. Mas masarap kasi yung sumang balinghoy kapag may halong kinayod na buko. Pagkatapos nga combined yung mga ingredients ay sinimulan ko ng balutin sa dahon ng saging. Kung napansin nyo nga nakakaunti lang yung asukal na nilagay ko, ayaw kasi namin ng sobrang tamis. Maliban kasi meron ng tamis yung powdered milk, medyo matamis na rin kasi yung kinayod na buko. Pagkatapos ko nga balutin lahat dyan, ay pinagdikit ko yung dalawa at tinali sa dulo para hindi maghiwalay. Sakto nga ay kumukulo na ako. Este yung tubig pala ha. Dahil konti lang naman yung nagawa kong suman, in-steam ko nga lang yan ng hanggang 45 minutes. At ito na nga yung ating pinakahihintay, syempre ang tikim-tikim part.